Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshis. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Pisces at yung mga bago po nating mga viewers. Tignan po natin ngayon kung ano yung mensahe na kukuha natin po para kay Pisces. Ang tanong po natin ay ano ang palatandaan ng kinabukasan para sa iyo at sa person mo, Pisces. Oh, the same with Cancer, love. Okay, that's good. Kasi kakatapos ko lang ng Cancer reading and the same card na lumabas, no? So, definitely, alam mo to, Pisces, no? Love is all about unconditional love, and it's pag-iisa, yung passion na nararamdaman, yung init ng damdamin na nararamdaman natin sa ating person, at syempre yung ating attraction sa kanila, no? Yung atensyon o yung pagmamahal na binibigay natin sa kanya. It's all about that. So, tingnan natin kung ano yung makikita natin na may mensahe pa para sa iyo pagdating sa tarot o Pisces. Empress. We have the Chariot, the Eight of Swords, the Two of Wands, and the Five of Pentacles. Bottom niya is the Four of Wands. Okay, Pisces, yung umpisa ng card natin, no, is all about love and abundance. This is the Empress. Well, basically, this is the energy na you know your worth, Pisces. Alam mo ang halaga ng iyong sarili o pagkatao. Yung pagmamahal na ibinibigay mo sa lahat, no? Sa lahat ng tao. Or that one specific person sa iyong puso. Alam mo kung gaano ka magmahal, kung paano ka magmahal ng tunay. And the Empress, of course, is the symbol of true love and abundance, no? Siya yung nagbibigay ng buhay, no? Yung fertility niya kasi, kita mo dito, di ba buntis siya. So, ibig sabihin, she has the capability to produce life, no? Magluwal ng bata, magbigay ng buhay, maging isang pamilya kayo, hindi lang couple. So, yung abundance kasi na binibigay ni Empress, hindi lang pera, no? Kung hindi pati yung abundance to have a family, to be blessed with children, no? The love that you give, di ba? Yun eh, in total. Plus the fact na yung Empress, siya yung alam mong talagang may paninindigan, yung talagang andyan, no? Andyan siya, hindi siya yung taong bumababa o nag-i-stoop down. Siya yung inaabot. Okay? So you know your worth. Okay? Now, the Chariot, this is a Cancer energy, no? Kung may Cancer siya sa kanyang chart, is really moving forward. Moving forward. Kung ano man yung relationship na yon, I mean, with you, no? Ikaw, alam mo yung worth mo. You move forward.
kung naging, sabihin natin, hindi okay yung dati mo, you still move forward, Pisces. Hindi ka yung taong bumabaksak at hindi na tumatayo. Hindi ka ganon. Tatayo at tatayo ka. And kahit sabihin natin, o aminin mo man o hindi, malakas pa rin yung paniniwala mo sa pag-ibig, sa love. No? Pag-ibig. Kahit nasaktan ka na ng maraming beses, kung nakikita mo na may parating na tao na talagang tunay na magmamahal sa'yo, ibubukas mo ulit ang iyong puso para magmahal ng tunay. Kasi marami ka niyan eh. Kung gaba ano tayo niyan, maraming nakareserbang pagmamahal sa ating puso. Okay? Binigyan tayo ni God ng ganong kadaming pagmamahal para ibigay sa mga tao. Ito nga lang, Eight of Swords is something na medyo, kung gaba parang hindi ka clear, hindi mo masyadong nakikita o nagkukubli o nagtatago, kung gaba parang natatakluban ang iyong pag-iisip o yung paningin sa mga bagay-bagay na yung iniintay-intay mo na mangyari o magkaroon ng katuparan with the Two of Wands. Kasi I think this is more of like you're being very idealistic about things, no? Minsan hindi mo maalis yun eh. Being very idealistic. Pag sinabi ko idealistic, ito yung pag-iisip, sa pag-iisip mo, ito yung gusto mo mangyari. Because we dream a lot, no? Lahat tayo ng Pisces. We love to dream. We go back to our small, kung gaba our small cocoon, at doon tayo nangangarap. Wala namang masama doon eh. Kasi doon natin na-express lahat ng ating, di ba, yung kaligayahan natin na sana ganito tayo, naiisip natin na yung gustong-gusto mo matupad doon sa panaginip na yon o sa pagdidream na yon, doon mo lang talaga nararamdaman yung parang as if you're already getting that dream or you are receiving that dream come true, di ba? Kaya may mga ideas tayo na parang sana ganito siya, gano'n. In a way, it's a form of manifestation, hindi ba? Parang you keep thinking about it and dreaming about it. You are already manifesting yung gusto mo mangyari sa'yo. But somehow, ang nangyayari is you feel that you are just being used, no? Nararamdaman mo most of the time na sa sobra kasing bait mo, ginagamit ka lang ng tao o pinagsasamantalahan ng tao yung kabaitan mo. Because they know you're very loving, you're very forgiving, very understanding, very caring, very empathetic, no? So, yung minsan yung kasobrahan na yun is nakikita ng ibang tao na pagkakataon nila to take advantage of you kasi alam nilang hindi ka naman magagalit, masasaktan ka pero hindi ka magsasalita, isasarilinin mo na lang, diba? Talo naman tayo doon. Kaya siguro pinaumpisa dito agad, no, ng cards dito is be the Empress. Diba? I keep telling you, Pisces, na yung ibang readings natin noon pa, be the Empress. You know your worth. Alam mo yung halaga mo. Huwag mong pabayaan na tapak-tapakan ka ng tao o isahan ka, abusuhin ka. You are the epitome of love, no? Pagdating sa zodiac sign, wala nang ibang ihigit pa sa pagmamahal na binibigay ng Pisces. Very unconditional, no? As if parang nag-aalaga tayo ng anak. Para tayong isang ina na nag-aalaga ng isang anak. Na walang kondisyon ng pagmamahal natin. Kaya, sana nga, diba, para hindi natin nararanasan itong pang-aabuso na ito. Diba? Ipakita mo na ikaw ay
isang empress. Ipakita mo yung halaga mo na you are capable of getting angry once in a while, no? Na nagagalit ka din, naiinis ka din, na ayaw mong inaabuso, na hindi ka dapat inaabuso. Hindi ka dapat pinagsasamantalahan, no? Hindi ka dapat ginagamit. Kasi, di ba? Kung sabi ko nga, kung alam mo yung halaga mo, mahal mo sarili mo, hindi mo pahihintulot ang mangyari yan o gawin sa'yo ng mga tao. Okay? Tandaan mo, may karapatang ka lumigaya with the Four of Wands. This is really having that planning or yung sinasabi natin sa future to be with someone na talagang tototohanin ka, siseryosohin ka. To be married to you. No? Dadating yun. Pero syempre, kailangan pakita mo muna na, hey, eto ko eh. Eto yung level ko eh. Kaya mo ba to? Hindi ako basta-basta ha. Pisces ako. Huwag mo kong gamit-gamitin lang. Let's clarify. Naintriga lang ako dito eh. Bakit andito yung Eight of Swords? Bakit andito yung Eight of Swords? We have the Three of Wands, the Emperor, and the World. Okay. So, hindi mo nakikita. Okay, what is you are being, kung ka ba blindsided kayo, no? Meron ka iniintay. You're waiting for your Emperor. Yung kamatch mo. Iniintay mo yung kamatch mo. And huwag ka mag-alala kasi yung pag-iintay mo sa tao na to matatapos na o tapos na o patapos na dahil para punta ka na sa bagong cycle. Okay? So inuulit ko, yung pag-iintay mo sa tao na to either natapos na, patapos pa lang o matatapos na kasi babasok ka sa bagong cycle. Okay? So, yun yung hindi mo nakikita. You're being blindsided. Okay? Nakataklob kasi yung mata mo eh. O hindi mo nakikita yung mangyayari nga. Kaya ikaw, di ba, kung gawa parang akala mo tuloy-tuloy lang na magiging ganyan, na ikaw yung gagamit-gamitin, abus-abusuhin, ginawa ka lang option, di ba, hindi ka pinansin. Hindi yun. Hindi na. Kasi with the World, tinatapos niya na itong cycle na to at magkakaroon siya ng panibago. Okay? So, tingnan natin kung ano pa yung message para sa'yo, Pisces. You're so special. You're truly divine. I've never felt energy like yours before and I can't get enough. Yes, di ba? Napaka-special ng Pisces. You know that. Alam niyo yan. You're truly special. Kaya alam mo yung worth na yun, yung halaga na yun, bigyan mo ng halaga yun. Kasi hindi lahat special. Di ba? Sa pagkain, hindi lahat special eh. Meron lang konti na special. Di ba? Sa menu natin, o pupunta ka sa mga restaurants, not all are special. Meron lang a few that the restaurant, di ba, would say na this is our special. Di ba? Kung iba ka, ibang klase ka. So, bigyan mo ng halaga yun. Ano pa yung message para kay Pisces? Let go. As you wonder the need to control your relaxed energy, rapidly attracts your desire. Okay? So, parang sinasabi niya dito na ano lang, ipabayaan mo lang, no?
Kung gaba, surrender. Surrender it to God. Pabayaan mo lang. Just let it flow. Diba? You are a mutable sign. You know how to flow. Because you're a Pisces. You're a fish. You can swim. Diba? Kaya mo lumangoy sa mababaw o sa malalim na tubig. Let it flow. Pisces, let it flow. Malapit na ba dumating yung person ni Pisces? Hindi pa. It says you know. There must be a need for a change, no? Because this is the death card. So, hindi pa siya parating. Pero merong dadating, ba? Para kay Pisces. Wala. It says you yes. This is the Knight of Wands. Yep. Medyo, siya, maybe you will be dealing with a fire sign. O may fire sign siya sa kanya chart. Aries, Leo, or Sagittarius. Yep. And this would be somebody na talagang masaya kasama, friend, attractive, may itsura, magaling, friendly, no? Kailan mamimit ni Pisces ito? Person na to? Around June. So next year. Around June next year. Okay? So, something to look forward to, Pisces. As long as you just, pabayaan mo lang, let it go. Value yourself because you are special. You know kung ano meron ka when it comes to love and relationship. The cycle that you are in, patapos na yan, o parating na, tatapos na, may bagong cycle na naman to. And just let go, no? Go with the flow. Go with the flow. And alam mo na itong taon to pag dumating, it says here sometime around June. So, sabi ko nga, something to look forward to next year. Okay? So, kung kanino man Pisces itong nakuha natin, maraming salamat sa pagsama mo sa akin. Sana nakatulong ito ng malaki. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.